Problema ng mga OFW dahil kahit blacklisted na ang employer o kaya naman ay watchlisted, ay nakakakuha pa din ng Filipino worker o ng OFW kasambahay sa Pilipinas. Kahit paulit-ulit na ito lumalabag sa mga pinirmahang kontrata at nang mamaltrato pa ng mga kasambahay. Kaya paulit-ulit lang nangyayari ang ganito. Mind you, meron isang kaso na napauwi yung isang OFW dahil may topak yung kanyang amo gumagawa ng kabalastugan. So napauwi. And then after a few months, 2 or 3 months, dumating yung kanyang replacement para doon sa same amo. For the second time, tinopak ulit yung amo, ginawang kabalastugan yung OFW natin. Napauwi ulit yung OFW. And then kumuha si employer ng replacement. Dumating yung replacement after 2 months, doon pa rin sa may topak na employer. Again, napauwi ulit. Kumbaga, paulit-ulit na lang yung cycle. Sec Hans, Yusek Bernard, and Chairman Mr. Senator Tulfo. Ito pa din po yung nangyayari. Ito pong si employer Muhammad na blacklist na. Therefore, he's not allowed na makakuha ng housemaid. Ang nangyayari po kasi, makakakuha pa din siya pero ang magi-sponsor na po either yung anak or yung members of the family or kaibigan. Kapag ka po may mga ganito pong pangyayari, ay dapat po magkaroon din ng kaukulang parusa yung pangalawang employer na nag-connive sa unang employer. So nangyayari po ito kaya hindi po maputol-putol itong mga violators na employer na pag na-blacklist na itong madam at saka yung sir, may anak pa, may kapatid, meron pang kakilalang matataas na tao. Yun po, pag nasugpo po yun, ay napakalaking tulong na mare-realign po lahat itong violation. Salamat po. Wow, that's very good. Yeah. So kaya nakakalusot dahil may reklamo kay Mr. at kay Mrs. And then ang gagawin, yung si anak naman ang magre-request at mag-sponsor. So dapat yun, meron tayong sistema na para ma-monitor natin, makita natin na, uy, itong pong si yung Mr. and Mrs. at saka anak, magkaisang bahay lang. Or sometimes, kukunin ni anak, si anak mag-sponsor using a different address, pagdating kay anak, ipapasa sa kanyang parents. Mr. Chair, ang nakikita ko pong solusyon dyan, yung binanggit ko kanina, dapat nakatakda na kung sino yung employer. At may instruction doon sa worker natin na huwag kang tumanggap ng utos sa tao bukod sa pangapangalan na binanggit. At kung ikay nakatanggap ng utos ng iba pa sa iba pang tao, ayan na, yung sinasabi nyo kanina, Mr. Senator, ay meron ng diferensya and therefore kukunin ka na at ipapauwi. At may penalty nandun sa agency. Yung po nakikita ko at this stage, Mr. Senator, papangalanan natin kung sino yung employer at doon lamang siya tatanggap ng instruction o yun yung kikilalanin niyang authority at wala nang iba. Kaya't hindi po makakasama doon yung mga blacklist natin nung nakaraan. Okay. Ito talaga ang napakatagal ng problema ng mga OFW na kahit i-report nila ang kanilang employer at na blacklisted sa DMW, ay paulit-ulit pa rin silang nakakakuha ng Filipina worker galing sa Pilipinas. Dahil gagamit lang sila ng ibang sponsorship kagaya ng asawa o kaya naman ay anak. At ang iba pang mga OFW kapag dating dito sa ibang bansa ay dinadala sa iba't ibang bahay. Tama din ang sinabi ni Secretary Hans Kakdak na kung sino lang dapat ang iyong employer, ayun lang ang iyong pagsisilbihan. Kaya dapat ito ang gawa nila ng paraan na bago aalis ang worker sa Pilipinas papunta sa abroad, ay kilala na niya ang magiging employer. Digital na tayo ngayon. Pwede mag-video call ang worker at ang employer na may guide ng ating gobyerno or ng Department of Migrant Workers.